Magandang araw po mga kapatid, nawa mapagpala kayo ng ating Panginoon sa pakikinig natin ng mensahe ng Diyos sa araw na ito. Ito po mga panahon na ito na makikita po natin na kung tutuusin ay napakarami po ng pag-unlad ng pag-unlad ng tao sa buhay. Noon, tandaan ko kapag mayroon kang owner jeep, owner type jeep, mapera ka na noon. Ibig sabihin noon, mayaman ka, parang ganoon po. Pero ngayon hindi, makikita po natin makikita po natin kotse, wala yung daan nga po nagiging garahe, hindi po ba? Kasi nga ang daming nakakabili ng kotse. Ibig sabihin umuunlad, umuunlad. Ang sabi nga, mahirap daw ang Pilipinas, pero merong isang foreigner na nagpunta sa Philippines, na sabi niya, akala daw niya mahirap ang Pilipinas pero ang dami-dami daw kotse kaya traffic, Ibig sabihin hindi ganun kahirap ang buhay natin sa panahon ngayon, Bagamat kasi lumalaki lang yung parang need natin, parang ganoon, Hindi na naging simple ang buhay ng bawat isa sa atin. Bagamat sasabihin natin hindi totoo yan, Pastor Romel, na maunlad kami, Oo nga, hindi lahat sa atin umuunlad, pero maraming umunlad po. Sabi ko nga noon, ilan lang yung nakagarahing owner type jeep diyan sa aming harapan noon. Mapera na ibig sabihin noon. Pero ngayon kotse na nga po mga nakakotse na. Maraming motor na nakagarahe. Ibig sabihin umuunlad ang buhay ng tao. Pero habang umuunlad ang buhay ng tao, habang umuunlad, lumalago ang ekonomiya, parang ganoon, nagkakaroon tayo ng kabuhayan, lumalaki rin yung ating mga alalahanin. Lumalaki lang yung ating mga alalahanin. At tandaan ko nga yung isang kwento ng awit ng mga grupo ng mga awit. Yung bang sabi nila okay, simple lang ng buhay noon. Ang sabi doon sa lyrics, walang mabibigat na suliranin. Sinasabi niya doon yung noon nila noon nila. Okay, simple lang ng buhay noon, walang mabibigat na suliranin, Sabi. Totoo naman po 'yun, noon kay simple lang ng buhay noon, pero sabihin natin pare-pareho lang 'yan. Pero mayroong pagkakaiba ngayon. Alam niyo kung ano po? Maraming tao mabibigat ang suliranin. Alam niyo po ba, mga kapatid, maging ang bata, mayroon na ngayong mabibigat na suliranin. Makakarinig po kayo sa bata po ngayon na problema, makita mo ang lungkot-lungkot ng bata, tapos pag tinanong mo bakit malungkot, sasabihin, Pastor, kasi po problema ko po yung magulang ko, bakit mo naging problema yung magulang mo? Kasi hindi po sila umuwi sa bahay, lagi po sila nasa trabaho, bakit pa nagtatrabaho, di ba, para doon sa bata? Kaya lang, problema ng bata po yun, hindi na nila nakikita ang kanilang mga magulang sa bahay. So, problema nila yon. Kasi gusto ng bata, kasama nila ang kanilang mga magulang. Pero ang pinuproblema ng batang ito ay hindi niya nakakasama ang kanyang mga magulang. O kita niyo po, may problema na maging ang bata. At ang sabi, dumarami rin ang bilang, ang bilang ng mga tao o ng mga kabataan na nagpapatiwakal o nagpapakamatay. Mga kapatid, ito ay pagpapakita ng bagamat lumalago ang buhay ng tao, nagkakaroon ng kabuhayan ng tao, pero may mga suliranin ng tao. Mayroong mga suliranin ng tao. Alam niyo mga kapatid, wag po kayong mag-alala, pare-pareho po tayo, mayroong mga suliraning dala-dala. Mayroon po tayong mabibigat na mga suliranin na dala-dala. Hindi na simple ang buhay ngayon. Mabibigat ang mga suliranin na ating pinagdadaanan. Marami tayong kinatatakutan sa buhay nating ito kapag pagparating na yung mga ating mga bayarin, Yan, nag-uumpisa na ang mga magulang na tayo ay natatakot, nag-aalala, nag-aalala. Sino hindi mag-aalala nun? Lalo na kung mayroong bill tapos wala tayong maipambabayad dun sa bill, na dumarating po sa atin. So, problema po yun. Mabibigat pong suliranin po yun. Pero nakakabahala yung mga bilang ng mga kabataan ngayon na ibig magpatiwakal, ibig magpakamatay. Yan yung nakakabahala po ngayon, na maraming bilang daw ng mga kabataan nang dumaraan dun sa anxiety, pagkabahala.
Kaya makikita nyo po, hindi na ganung, bagamat makikita nyo, mayroon silang saya, ano po, pero hindi lahat. Sa loob nila, mayroon silang tinatago. Mayroon pong dala-dala yung mga bata, ano po. Bakit? Kasi nga po, may mga nakakausap akong kabataan, ano po. May mga dala-dala. At yung minsan, makikita nyo po, mabibigat ang suliranin ng mga batang ito. Sabi ko nga, umuunlad ang buhay ng tao, ngunit umuunlad din o lumalago rin ang suliranin ng bawat tao sa atin. Pero alam niyo po mga kapatid, ano po, hindi naman po ito sermon, ito po inspirational lang. Sabi ko nga po, pare-pareho po tayo dyan, no? Magkakaklase po tayo dyan. Meron tayong mga pinagdadaan ng suliranin. Ako, meron akong pinagdaraan ng suliranin. Po, meron po akong mga mabibigat din suliranin. Pero alam niyo po, sa totoo lang, kadalasan hinahanap natin ang sagot ng, ng ating mga suliranin sa mga bagay rin na nagbibigay sa atin ng suliranin. Alin yun? Yung mundong ito. No? Sa mundong ito, kapag may suliranin, pumunta ka sa isang bar, minom ka. No? Oo, matutugunan ng ilang oras o isang araw yung suliranin. Kaya lang bukas, babalik ka uli dun sa bar. No? Iinom ka uli. So, yun ay magiging lifestyle mo. So, problema yun. Magiging alcoholic po tayo. No? Magiging alcoholic. Minsan, yung tao napupunta sa drugs. No? Kumukuha ng drugs at nagte-take siya ng drugs. So, addiction. No? Addiction. Minsan naman, kaibigan. No? Kaibigan. Buti kung makakuha ka ng kaibigan na magdadala sa iyo sa tama. Kaya lang marami yung dadaling ka dun sa mas lalong mabigat na suliranin. No? Kaya maraming mga bata ngayon, pasok dun sa sa teenage pregnancy, no? Teenager pero nabubuntis, parang ganon. So pumapasok doon. Bakit? Kasi doon nakakakuha, parang ganon. Doon nila nakita, parang ganon. Magkaroon ng karelasyon ng mas maaga, no? 14 years old, no? Mababalitaan mo 14 years old, 13 years old, nabubuntis na. No po, yan ay pagpapakita ng ng suliranin, no, ng mga kabataan, no, ng tao, ng mga magulang, no. Pagka ikaw ba meron kang anak na 13 years old tapos ay nagdalang tao, hindi mo ba yan suliranin? So suliranin po natin yan. Ibig sabihin mga kapatid, dito sa daigdig na ito ay punong-puno tayo ng mga suliranin. At ang katugunan sa ating mga suliranin ay hindi nating matatagpuan sa mundo ring ito. Sabi ko nga kanina, hindi tayo pwedeng pumunta lang sa bar. Oo, matutugunan nun, pansamantala, malilimot mo dahil sa saya ng paligid. No? Tas nagtitake ka ng alcohol. Oo, makakalimot ka panandalian, pero kinabukasan, babalik ka uli doon. Bakit? Kasi nakita mo na yun yung nagbibigay sa iyo ng kasiyahan. Kaya lang mayroong problemang ginagawa ito sa ating katawan. So ano yun? Sinisira ng alcohol, no? Sinisira ng alcohol yung laman loob natin. No, isang nagsasuffer po doon yung ating atay, no? Yung ating atay. So masisira. So ano mangyayari? Problema. No, balang araw darating yung panahon, magiging problema po 'yan. Addiction. So magiging problema. Oo, nakakalimot kasi sabi gusto lang namin makalimot. Oo, makakalimot ka panandalian, pero problema rin yung dala mo. Hindi natin, sabi nga ng isang kasabihan, hindi natin masusolusyonan ang problema ng isa pang panibagong problema. Alam niyo po, ang katugunan ng ating mga suliranin, sa totoo lamang po na kay Kristo, mga kapatid. No, nasa Diyos ang ating katugunan ng ating mga suliranin. Mayroon ka bang dalahin ngayon? May problema ka ba ngayon sa mga kabataan na makakarinig nitong mensaheng ito? O sa mga nanay, sa mga tatay, no, na makakarinig ng mensaheng ito? Ay dali natin ang ating problema sa ating Panginoon. Bakit? Kasi siya lang may kakayahang magresolba o magbigay ng katugunan doon sa ating mga dalahin at problema. Sabi nga ng 1 Peter chapter 5 verse 7, no, sabi po dito, ipagtiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisaan. Ang sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 7, ipagtiwala niyo sa Kanya ang inyong mga kabalisaan. So sinasabi dito ni Pedro, ipagtiwala ninyo, cast all your cares on Him. Parang ganon. Ang lahat daw ng ating mga kabalisan, ibigay natin, ipagtiwala. Kanino? Kay Jesus. No? Sa ating Panginoon. Tinutukoy po dito ni Pedro ay ang ating Panginoon. Hindi tao. No? Hindi sinabi ni Pedro dyan na ipagtiwala mo sa akin ang iyong mga kabalisan at ikaw
nagmamalasakit ako sa iyo, bibigyan kita ng kapahingahan. Hindi yan sinabi ni Pedro, no? Ang sinabi ni Pedro, ipagtiwala niyo sa kanya ang inyong mga kabalisaan. Cast all your cares on Him. So tinuturo po dito ni Pedro, hindi ang kanyang sarili, hindi ang tao, hindi ang sistema ng mundong ito, kundi ang tinuturo ni Pedro na doon natin ipagtiwala yung ating mga kabalisaan ay ang ating Panginoon. Bakit? Kasi nga, ang Panginoon lang ang may kakayahan tumugon o magbigay ng sagot doon sa ating mga suliranin, mga kapatid. Ang Panginoon lang. Ang sabi doon, no, tuloy natin, ipagtiwala niyo sa Kanya ang inyong mga kabalisaan sapagkat Siya ay kumukupkup kanino? Sa inyo. Sapagkat Siya ay kumukupkup sa inyo, sa iyo, kapatid, sa akin. No? Cast all your cares on Him for He cares for you. No? Siya ay nagmamalasakit sa bawat isa sa atin. Kung mayroon tayong matatagpuan na nagmamalasakit sa bawat isa sa atin, kapatid, oo, magmamalasakit ang ating mga magulang, oo, magmamalasakit ang ating mga kaibigan, pero hindi 24 oras kasama natin sila. Hindi 24 oras madarama natin ang kanilang yapos, ang kanilang hipot, ang kanilang pakikipag-usap sa atin. Hindi 24. Kaya nga sabi ko kanina, bata ang suliranin niya ang kanyang magulang. Bakit? Kasi hindi daw niya nakakasama ang kanyang mga magulang. Yan ay suliranin ng isang bata. So, wala magulang, no? Ibig sabihin, bagamat ang mga magulang nagmamalasakit at nagmamahal, no? Baka sabihin naman ng mga magulang, hindi totoo yan, Pastor Romel. Hindi ko naman sinabing lahat. Mayroon ilan, no? Mayroong ilan. Walang panahon sa mga bata. Mayroong ilan. Mga kapatid, sa totoo lang, ang katugunan ay ang Panginoon. No, sa bawat suliranin ng bawat isa sa atin, hindi tao. No, hindi tao. Kaya wag nating hanapin ang ating yung katugunan sa tao. Kasi hindi tao ang kasagutan sa ating mga suliranin. Oo, ginagamit ng Diyos ang ating kapwa-tao. No, ginagamit 'yan ng Diyos. Gagamit ang Diyos ng mga ng mga pastor, ng mga kaibigan na totoong nagmamalasakit, no? So kung sa tingin mo kailangan mo lang, siyempre hindi naman tayo mabubuhay sa daigdig na ito nang wala ang tao. Siyempre kapwa-tao, nabubuhay tayo diyan, no? Sabi nga ng isang kasabayan, no man is an island. Hindi tayo pwedeng mabuhay sa isang isla lang, no? Kailangan natin ng tao. Kaya lang mga kapatid, humanap tayo ng mga tao na alam mo na maka-Diyos. Alam mo na hindi ka papayuhan o dadalhin sa lugar na kung saan ay ikasasama mo. No, humanap ka ng mga tao na magdadala sa iyo sa ating Panginoon. Na ang kanilang buhay, makikita nyo rin, ang buhay nila, nilagak nila, ipinagtiwala nila sa Panginoon. Kasi sila rin naman ay may mga pangangailangan, ngunit sila ay nagtatagumpay sa kanilang mga pangangailangan at dalahin sapagkat yung kanilang buhay ay ipinagtiwala nila sa ating Panginoon na sinasabi ni Pedro na ipagtiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin, no? Ipagtiwala ninyo daw sa Kanya ang ating mga kabalisaan. Sinasabi yun ni Pedro. So dito, makikita po natin, humanap ka ng tao na iyong makakasama, no? Pero mga kapatid, mas hanapin natin ang ating Panginoon Diyos. No? Hindi naman nagtatago ang Diyos, no? Ba't hanapin? Ibig sabihin ko po noon, manalangin ka, hanapin mo ang presensya ng Panginoon at doon matatagpuan mo ang Panginoon. Hindi nagtatago ang Diyos, no? Kapag nanalangin ka, nandyan ang Diyos, tutugon siya sa iyo kasi nga nagmamalasakit siya sa atin. Ayaw ng Diyos na tayo dumadaan sa problema. Oo, hinahayaan ng Diyos na magdaan ang mga mananampalataya sa suliranin para tumibay ang ating mga pananampalataya. Pero mga kapatid, yung mabibigat na mga suliranin, ang sabi doon, ng mga hindi na natin kaya. Ang sabi mismo ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nabibigatan luba sa inyong mga dalahin, at kayo'y aking pagpapahingayin. Mga kapatid, si Jesus na mismo ang nagsabi niyan. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nababalisa at nabibigatan luba sa inyong mga dalahin, at kayo'y aking pagpapahingayin. No? Sabi ng ating Panginoon yon. So, si Pedro, itinuturo niya ang Panginoon. Ilagak niyo sa Kanya, no, ang inyong mga kabalisaan. Ang sabi doon, cast all your cares on Him, for He cares for you. Ang sabi doon, no? Tinuturo ni Pedro ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon naman nagsabi. Ang sabi niya, lumapit kayo sa akin. So kanino? Kanino tayo lalapit?
Oo, sabi ko nga, umanap ka ng tao na pwedeng magdala sa iyo sa Panginoon, na magsasabi sa iyo ng mga bagay na hindi kayo malalayo sa Panginoon at hindi masisira ang buhay mo, no? Pero masanapin natin ang Panginoon, no? Masanapin natin ang Panginoon. Bakit? Kasi ang tao nagkakasala, may kahinaan. Minsan yung kausap mo rin na yon, may dala-dala rin siyang suliranin. O mas maganda rin yun, nagkakapalakasan, no? Ang ano nga ng aging ngayon, synergize, no? Sama-sama, magpalakasan tayo. Kaya lang, mas mainam, hanapin natin ng Diyos at tayo palalakasin ng Diyos. Kapag tayo'y lumapit, dumulog sa ating Panginoon dahil sa ating mga dalang mga suliranin at mga kabalisaan, ang Diyos, pagpapahingayin tayo sa kanyang presensya, mga kapatid. Kasi nagmamalasakit ang Diyos. Sinabi naman ni Peter yun for He cares for you. Siya'y nagmamalasakit sa iyo. Kaya kung siya'y nagmamalasakit sa atin, kanino tayo lalapit? Doon sa nagmamalasakit ang ating Panginoon. Kapon po, habang ako'y gumagawa ng message, kasi ilang araw po kami, ilang araw po kaming nasa conference ng mga pastor sa World Trade Center diyan sa Pasay. So wala akong mensahe pang nagagawa. So kapon, habang gumagawa ko ng mensahe, mga kapatid, sumigaw yung aking anak na may epilepsy, no? Inaatake siya ng epilepsy. Inaatake siya. So ang ginawa ko, bumaba ako. Tapos kasi marami rin siya suliranin maraming suliranin yan, yung anak ko na yan. Siya rin suliranin ko, no? Dalayin ko rin siya. Bakit? Pambiling gamot. Di ba suliranin yun? Dala-dala ko siya, no? Suliranin namin siya mag-asawa. Parang gano'n. Dalahin namin siya, no? Pero ang kapatid kahapon, imbis na mingi siyang gamot, pero sabi ko, mauna tayong mag-pray, no? Sabi niya, miningi siyang gamot, bigay mo na sa akin itong gamot na ito. Sabi ko, hindi yan muna ang sagot, no? Hindi muna yan ang sagot. Bago ko ibigay sa iyo ang gamot mo, let's pray. Sabi ko, let's pray. Baguhin natin ang sistema, no? Baguhin natin ang ating ang sistema ngayon. Sabi ko, bago ko ibigay sa iyo ang gamot, bibigay ko naman kako Sabi ko, bibigay ko ang gamot mo. Pero baguhin natin. Bago ka uminom ng gamot, let's pray. Sabi ko, let's pray. So ginawa namin tinawag ko yung aking asawa, pati yung mga anak niya, tinawag ko, no? Maliliit yung mga anak niya, tinawag ko. Tapos sabi ko, let's pray. Let's pray. Tapos nagpray po kaming magpapamilya, no? Nagpray po kami habang inaatake siya. So naninigas siya. Sabi ko, Johan, let's pray. Ang ginawa namin, kami umiyak sa Panginoon. No? Kami umiyak sa Panginoon. Iniyak namin sa Panginoon. Alam niyo, maya-maya, Umupa yung kanyang pag-atake ng epilepsy na hindi siya nagte-take ng kanyang gamot. So, sinabi ko, unahin natin ng Diyos. No, let's pray. Tapos, nung umupa na, kasi maintenance niya po yung gamot No, maintenance niya sa kanya epilepsy. Binigay ko, inumin mo na yan. Pero, hindi na siya inaatake. No, bakit? Kasi nga, inuna namin ang Panginoon. Inuna namin ilagak yung aming mga alalanin, bigatin, dalayin sa ating Panginoon. Humingi kaming tawad, no, sa aming mga kasalanan sa ating Panginoon. Lumapit kami. Alam nyo, tumugon ang Diyos. Tumugon ang Diyos. Yan ay pagpapakita na kapag lumapit ka sa Panginoon, tutugon ang Diyos. No? Oo, ang sagot sa ating mga karamdaman, gamot. No? Pero tandaan po natin, ang Diyos ay Diyos na manggagamot. Diyos siya ng himala. So ipagtiwala natin ang ating buhay doon sa may kakayahan. Sino yun? Ang ating Panginoon. Mga kapatid, mayroon bang karamdaman? No? Pastor Romel, hindi naman tinutugon ng Panginoon yung aming mga panalangin Mayroon pa rin akong sakit. Oo, mayroon po tayong sakit, di nawawala, may panahon. Talagang ganun No? Hindi lahat ng karamdaman ay tinutugon ng Panginoon. Pero nagpapagaling ang Diyos. Nung narito nga ang Panginoon, hindi naman lahat ng may sakit pinagaling niya. No? Hindi lahat ng may sakit pinagaling ng Panginoon. No? Papansin niyo. Pero maraming pinagaling ang ating Panginoon. Maging hanggang ngayon. Ganun pa rin. Pero isang katotohanan, ang makikita po natin. No? Bagamat parang ganito, nanalangin tayo, pagalingin tayo, pero hindi tinutugon ng Panginoon. Isang bagay ang lagay natin sa isip natin.
Nagpapagaling siya, nagmamalasakit siya sa atin. Si Paul nga, 3 beses niyang pinanalangin sa ating Panginoon naalisin sa kanya yung kanya thorn of the flesh, no? Na nagsisilbi daw pamalo ni Satanas sa kanya. Pero hindi daw ito tinugon ng Panginoon, no? Sabi ng Panginoon sa kanya, sapat ang aking biyaya sa bawat araw, Pablo. No, sapat ang aking biyaya sa bawat araw, Pablo. Mga kapatid, hindi lahat, no, tinutugon ng Diyos. Pero nandoon, sabi, sapat ang biyaya. May mga panalangin tayo na hindi lahat tinutugon ng Panginoon. Bakit? Kasi mas alam ng Diyos kung ano mabuti sa atin. Alam ng Diyos kung ano mas mainam para sa atin. Nagmamalasakit nga siya. No, nagmamalasakit nga siya. At tandaan ko ang kwento ng aking lolo, no po. Matagal na po siyang patay. Nagkaroon po siya ng sakit. Nagkaroon po siya ng cancer sa bituka. Kasi inom siya ng alak noon. Nagkaroon siya ng cancer sa bituka, tapos dumating ang mga born again sa bahay ng lolo at ng lola. So pinag-pray sila, nag-umpisa ang gawain ng Panginoon. So pinag-pray siya ng mga mananampalataya ng ating Panginoon. Hindi pa siya mananampalataya noon. Tapos ay gumaling ang lolo. Nagulat ang mga doktor. Sabi ng doktor sa kanya, "Mangingging, anong ginawa nyo?" Sabi ng lolo noon, "Pinag-pray ako ng mga born again. Pinag-pray ako ng mga mananampalataya." No, sabi niya. So natuwa yung doktor kasi bakit? Magaling na ang lolo. So pinagaling ng Panginoon ang lolo. Nagmamalasakit siya, no? He cares, no? Sino? Si Jesus. Kaya lang tinugon siya ng Panginoon, no? Tinugon ng Panginoon ang panalangin. Kaya lang pagkagaling ng lolo ko noon, nagpunta sa sabungan, tapos po umawak uli ng bote ng alak. Araw-araw umiinom siya kasi mayroong puntindahan ng lola ko noon, no? Umiinom siya ng alak araw-araw. Isang linggo, nang ginagawa niya yung bagay na yun, sumakit uli yung kanyang tiyan. At dinala siya sa ospital. Nang tingnan ng doktor, malignan, no? Yun na, sabi, inulit ng doktor yung tanong. Kung nung pinagaling, sabi sa kanya, "Mangingging, anong ginawa nyo?" Eto uli, sinabi ng doktor sa kanya, "Anong ginawa nyo, Mangingging? Cancer free ka na nun, bakit ngayon?" Sabi ng lolo, "Kasi dun sa buong 1 linggo na yon, uminom ako ng alak." Mga kapatid, binalikan siya ng mga mananampalataya kasi may gawain na noon sa bahay ng lola. Bumalik sa bahay, pinagpe-pray siya na muling gumaling, pero hindi na gumaling ang lolo. No, hindi na gumaling ang lolo, pero tuloy-tuloy siya sa gawain ng Panginoon. Nakapagsisi uli ang lolo noon. Tuloy-tuloy ang gawain sa bahay ng lolo at lola. Hanggang sa kinuha ng Diyos ang buhay ng lolo. Pastor Romel, bakit noon pinagaling? Ba't nung pwede naman pagaling? Oo, kasi nakita ng Panginoon mas mainam. No? Kaya sabi ko nga na alam ng Diyos ko ano mabuti. Kapag pinagaling pa niya uli ang lolo ko, mawawala ang kanyang kaluluwa. No? Mas mapupunta sa apoy ng impyerno. Mas mainam pang kunin ang buhay ng lolo kaysa ang kanyang kaluluwa ay mapunta sa apoy ng impyerno. So, mas concerned si Jesus. Mas nagmamalasakit si Jesus, hindi sa katawan ng lolo ko, kundi saan? Sa kanyang kaluluwa. Pinagaling na kita no? Pero hindi mo pinahalagaan yung binigay kong himala sa iyo. Bumalik ka sa dati mong buhay. Marahil ganun ang sabi ng Panginoon. Marahil, no? Mas mainam kunin na lang ang buhay. So, tingnan nyo, mas nagmamalasakit ang Diyos doon sa bagay na yon. Mas nakita ko nagmamalasakit ang Diyos. Bata pa po ako noon nang masaksiyan ko yon. Siguro mga 10 years old po ako noon. Nang masaksiyan ko po yon, mas ngayon ko naunawaan, nagmamalasakit ang Diyos. Noon, pinagaling siya. Bakit nung umulit, hindi na siya gumaling? Nagmamalasakit ang Diyos sa kanya. Ayaw ng Diyos na mapunta siya sa apoy ng impyerno. So mga kapatid, kinuha na lang ang kanyang buhay kaysa mapahamak ang kanyang kaluluwa. So yun yung sinasabi ko. Alam ng Diyos kung ano yung makabubuti para sa atin. Mga kapatid, mga kabataan, kung sa oras na ito, may dalahin kang mabigat, no? May dalahin ka, may problema ka, napakabigat, parang sinasabi mo sa sarili mo, gusto ko nang mamatay, no? Gusto ko nang mamatay, gusto ko nang magpaamatay. Wag kapatid, tigil mo yan, no? Tigil mo yan. Huwag mong gagawin yan. Huwag mong gawin. Bakit? Unang-una, mayroon Diyos, no?
At isang bagay, magkasalanan yan sa Diyos. Huwag mong kukunin ang buhay mo. Ang Diyos lang ang may karapatang kumuha ng buhay kasi sa Kanya yan. Sa Kanya nagmula ang buhay, kaya Siya lang ang may karapatan. Pahiram lang sa atin yan. Huwag mong kukunin ang buhay mo. No, huwag mong kunin. Ibig sabihin, huwag kang magpatiwakal, huwag kang magpaamatay. No, isipin natin, no, ang mensaheng ito. Kung sa tingin mo makatutulong ito, isipin mo. No, may kabuluhan ba 'tong aking sinasabi? Ilagak ninyo ang inyong mga kabalisaan sa Kanya. Sino yun? Sa ating Panginoon. Sapagkat Siya'y nagmamalasakit sa inyo. Cast all your cares on Him, for He cares for you. Kapatid, cast all your cares on Him. Kanino? Kay Jesus. For He cares for you. Nagmamalasakit ang Diyos sa iyo. Kapatid, Siya ay nagmamalasakit sa iyo. Mahal ka ng Panginoon. Kaya hindi totoong hindi tayo mahal ng Diyos. Nagmamalasakit ang Diyos sa bawat araw. Huwag mo ituloy yan. No? Huwag mo ituloy. Kanina umaga yan ang kinaawit ko. Cast all your cares on Him, for He cares for you. Inuulit-ulit ko lang sa akin sarili. Cast all your cares on Him, for He cares for you. He is our peace. No? Kinakanta ko yun. He is our peace. He is our peace. Sinasabi ko yun sa sarili ko. Bakit? Kasi ako rin. Marami akong mga suliranin pero inilalaga ko sa Diyos. At sinasabi ko sa sarili ko yung awit na yon. No, na nandito sa 1 Peter chapter 5 verse 7. Sabi doon, cast all your cares on Him, for He cares for you. At sinasabi ko, He is our peace. He is our peace. No? At unti-unti nakadama ako ng kapayapaan. Unti-unti nakadama ako ng kagalakan sa puso ko. Bakit? Kasi nagtitiwala ako sa Diyos. No, sabi ko nga po, na marami kong suliranin. No, marami kong dalahin. Pero pinagtitiwala ako sa Diyos. Pinagtitiwala ako sa Diyos. Nung aming conference, sabi lahat ng pastor na may dalahin at gusto na sumuko, pumunta sa altar, sa harapan. Pumunta po ako. Nagmamadali akong pumunta. No, nagmamadali akong pumunta sa harap. No? Lahat kasi nang gusto na daw sumuko. Tapos nakita ko na isang kabataan, sabi sa akin nung nakabalik na ako, Pastor Romel, nakita kita pumunta ka sa harapan. May mga dalahin ka ba? Kasi umiikot yung camera, nakikita, no? Nakita ko doon. Nakita. Talaga umiiyak ako sa Panginoon. Umiiyak ako sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, sabi ko doon sa kabataan, sabi niya, may dalahin ka ba? Siguro iniisip ng kabataan ito na gusto mo na ba sumuko? Pastor Romel, sinabi ko sa kanya ganito. Alam nyo, hindi naman ako, pumunta ako sa altar, hindi dahil mayroon akong problemang pinansyal o anuman. No? Hindi yun ang inilapit ko sa Diyos, kayang tugunan ng Diyos yun. Ang sabi ko, ang nilapit ko sa altar, ang sinabi ko sa Panginoon, Panginoon, ang problema ko ay ang sarili ko. Oh, gulat kayo, no? Sabi ko, ang problema ko ay ang sarili ko. So kung ang problema ko, ang sarili ko, sabi ko sa Panginoon, change me. Baguhin mo ako. Baguhin mo ang puso ko, baguhin mo ang isip ko. Sabi ko sa Panginoon, yun yung pinag-pray ko, change me. Hindi ang taong nakapaligid sa akin ang baguhin mo. Sinabi ko, change me, baguhin mo ako, Panginoon. Baguhin mo ako, baguhin mo isip ko, baguhin mo ang puso ko. Baguhin mo ang mga nararamdaman ko sa mga taong nakapaligid sa akin. Baguhin mo ako. So nakita ko doon ang suliranin ko, hindi ang kapwa-tao ko. No, hindi ang mga taong nagbibigay ng sama ng loob sa akin. Hindi yun ang problema. Ang nakita ko, ang problema ko ay ang sarili ko. At yun yung inilatag ko sa paanan ng Panginoon. Ibinaba ko sa Panginoon. Ano yun? Sign of, humility. Pagpapakumbaba. Pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Panginoon, ako ang may problema. Ako ang may suliranin. Kung paano kung tinitignan ng tao. Kung paano kung dinadama ang tao, ako may suliranin. So, baguhin mo ako, Panginoon. Sabi ko, baguhin mo ako. Baguhin mo ako. Mga kapatid, kadalasan ang suliranin, tayo ang may suliranin. Tayo ang problema. Pinuproblema natin ang ibang tao, pero ang totoo, ang suliranin, tayo. Kaya ako mismo, nasabi ko ito sa inyo, ako mismo, nakita ko ang suliranin ko, ang dalahin ko ay ang aking sarili. Kahit inilapit ko ang aking sarili sa ating Panginoon. So sabi ko sa Panginoon, Panginoon, problema ko ang aking sarili. Change me. Baguhin mo ako. Baguhin mo ako. Baguhin mo ang isip ko. Baguhin mo ang puso ko. Baguhin mo ang
pagtingin ko sa tao, mga kapatid. At doon yun, iniyak ko yun sa Panginoon. No? Ibinigay ko sa ating Panginoon. At binago ng Panginoon ang aking isip at puso. No? Kaya sabi ko doon sa aking anak, kasi dati kapag sinusumpong na siya ng epilepsy, naiirita ako, nainis ako, no? Sabi ko, ba naman yan? May gamot naman, ba't di ka Sabi ko, iba na ngayon. No? Sabi ko sa anak ko, bago na ngayon, anak. Unahin natin ng Diyos. Let's pray. Sabi ko, let's pray. So, let's pray. So, pinakita ng Panginoon, tutugon siya. Tumutugon ng Panginoon. Mga kapatid, tumutugon ng Panginoon. Kapatid, kung sa tingin mo, mayroon kang suliranin, suriin natin ang ating sarili. Baka isa ka sa tulad ko. Hindi sistema ng mundong ito lang ang problema mo. Hindi tao ang problema mo. Baka mamaya, ang problema natin ay ang ating sarili. So sabihin natin sa Panginoon, change me, Lord. Change me. At ang Panginoon, nagmamalasakit siya, babaguhin niya tayo. Babaguhin niya ang isip natin, babaguhin niya ang puso natin. At pupunuin tayo ng pag-ibig at ng pagmamahal at ng pag-unawa ng ating Panginoon. Mga kapatid, mga kabataan na nakakarinig nito, kung mayroon man, kung sa tingin mo, tila parang bagsak ang buhay mo, tingnan mo rin. Baka naman mamaya tayo ang may suliranin. Kamagalala, no? Lumapit ka lang sa paanan ng Panginoon at aminin natin sa Diyos. Sabihin natin sa Panginoon, ako ang problema, Panginoon Ako ang may problema. Yung nararamdaman ko ang problema. So ako mismo. So change me, Lord. Sabihin mo sa Panginoon, baguhin mo ako. At makita mo, mga kapatid, ang Diyos kikilos. Bakit? Kasi sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 7, ang sabi, He cares for you. For He cares for you. Siya'y nagmamalasakit sa iyo. Kapatid, wag ka pumunta sa lugar na kung saan sisirain ang katawan mo. Wag ka uminom ng alak. Panandalian lang yan. Wag ka magda-drugs. Panandalian lang yan. No? Saglit lang. Uulit lang. Ando rin ang problema. Dinadagdagan lang natin. So pumunta tayo. Ilagak natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Bakit? He cares for you. No, He cares for you. Nagmamalasakit siya sa iyo. At kakatagpuin ng Panginoon ang ating mga suliranin. No? Makikita mo, kikilos ang Diyos. Mga kapatid, mag-isip tayo. Mga kabataan, mag-isip tayo. No? Andyan ang Diyos. Andyan ang Diyos. Hindi pagkuha ng buhay ang tugon. No, makaalis na nga sa mundong ito. Magpatiwakal lang ako sa mundong ito para wala na akong problema. Sino may sabing walang problema? Mas malaking problema ang pupuntahan mo, mga kapatid. Bakit? Apoy, kaparusahan, pangwalang hanggang kaparusahan. So, wag mong gawin yan. Meron pa nga, di ba, binidyo yung kanyang pagtalon? No? Naka-live pa yung kanyang pagtalon. Wag mong gawin yan. Huwag mong dagdagan ang problema mo. Pangwalang hanggang lalong problema yon. Huwag mong dagdagan ang problema mo ng alak. Sisirain ang katawan mo, magkakasakit ka. No? Sisirain yan. Lumapit tayo sa isang Diyos na nagmamalasakit. Si Jesus. He cares for you. Nagmamalasakit ang Panginoon. Subukan mong mag-pray. Subukan mong basahin ang kanyang mga salita. At makikita mo, napakaraming pangako ng Panginoon. At ang pangako yan, ng ating Panginoon, hindi yan napapako. Ang pangako na yan ng ating Panginoon, ginagawa niya. Bakit? Diyos yan totoo. Hindi siya sinungaling na Diyos. Diyos yan totoo. Kaya sa tingin mo, kailangan mo ang Panginoon, lumapit ka sa Panginoon. He cares for you. Nagmamalasakit siya sa iyo. Lumapit ka sa Kanya. At makikita mo, ipadarama ng Diyos sa iyo ang Kanyang pag-ibig. Bakit? Diyos yan ang pag-ibig. No? Diyos yan ang pag-ibig. Nagmamahal ang ating Panginoon. Mararamdaman mo ang pag-ibig ng isang tatay. Kung sa tingin mo, fatherless ka kasi namatay na ang tatay mo, ang tatay natin ngayon ang ating Panginoon. Kung sa tingin mo, fatherless ka kasi wala sa bahay mo ang tatay mo. Nag-ibang bahay, nag-iba ng pamilya ang tatay mo. Kapatid, ang tatay mo ay ang ating Panginoon. No? Ang tatay mo ang ating Panginoon. Kapag lumapit ka sa Kanya, siya na ang magiging tatay mo. No? So kung yung tatay dito sa lupa, no, dito sa lupa, hindi tayo mababantayan 24 oras. Pero ang tatay natin sa langit, no, 24 oras, araw-araw, taon-taon,
kasama natin ang ating Panginoon, ang ating Tatay sa langit habang tayo ay nabubuhay. Kaya lumapit tayo sa Tatay natin na nagmamalasakit sa atin. 1 Peter chapter 5 verse 7, sabi doon, cast all your cares on Him, for He cares for you. Kapatid, cast all your cares on Him, for He cares for you. Subukan mo lumapit sa Panginoon. Subukan mo lumapit sa Tatay mo, sa Tatay sa langit. Kapatid, nagmamalasakit siya sa iyo at tutugunin ka niya at bibigyan ka niya ng kapayapaan na hindi mo kayang makuha sa daigdig na ito. Hindi mo kayang makuha sa anumang yaman, sa anumang pera na mayroon sa daigdig na ito. Hindi yan kayang ibigay, no? Yang kasagutan sa suliranin, no? Hindi, no? Sabi, magkaroon lang ako ng maraming pera, mawawala ang problema ko. Hindi totoo 'yon. Kasinungalingan yan, nilalagay yan sa taas. Ang kasagutan sa lahat ng bagay ay ang ating Panginoon. Kapag lumapit tayo sa Panginoon na nagmamalasakit, kapatid, tutugon ng Diyos. Bakit? Sabi nga, He cares for you, for He cares for you. Kapatid, sa araw na ito, no, kung nagmamalasakit ang Diyos sa akin, nagmamalasakit din ang Diyos sa iyo. Kung mayroong kang suliranin, ilagak mo sa Diyos ang lahat ng suliranin mo at kabalisahan. Sabi niya, ikaw ay aking pagpapahingay. Lumapit ka sa Diyos. No? Lumapit ka sa Diyos nang mayroong pagpapakumbaba. At sabi mo sa Kanya, Lord, I need you. I need you. Pumasok ka sa puso ko. Sabi mo sa Kanya, I love you. I love you, Lord. I love you, Lord. Tapos sabi mo sa Kanya, Lord, pumasok ka sa puso ko. Manahan ka sa puso ko. Kapatid, kapag kaganoon, nanana ang Diyos sa iyo, maadarama mo araw-araw ang pag-ibig ng Tatay natin sa langit. Bakit? Nananahan na sa iyo ang ating Panginoon. Sa puso mo, kasi tinanggap mo siya. Kapatid, tinanggap mo siya bilang Panginoon mo, tagapagligtas. Kapatid, anuman suliranin mayroon ka ngayon, ang sagot ay ang ating Panginoon Diyos, si Kristo. Bakit? Nagmamalasakit ang ating Panginoon. No? Siya ay nagmamalasakit sa iyo, hindi kanya pababayaan, ni iiwan man, sabi ng Panginoon. Kapatid, nawa nakapagbigay, no, ng konting mensahe, no? Nawa sana na-inspired kayo. Pero naniniwala ako ang salita ng Diyos ay lagi mayroon laman at kabuluhan. Kaya nawa, no? At kung sa tingin mo ay hindi nakatulong, hanapin mo pa rin ang Panginoon. No? Hindi ako ang tugon, hindi ito. Ang Panginoon. So, lumapit ka sa Panginoon. No? Nagmamalasakit siya sa iyo, kapatid. Nawa na pagpala ka ng mensaheng ito ng Panginoon sa araw na ito. God bless you po, mga kapatid. God bless you. Ulitin ko, He cares for you. Nagmamalasakit siya sa iyo. Bye-bye.